At sa ating pagbabalik naman po sa kasaysayan, mahigit 60 taon nang nakalipas nang sunugin ang Plaza Cuartel sa Palawan kung saan mahigit 100 Amerikano ang nasawi. Ating balikan po ang kwento nito sa likod ng nakakakilabot na istorya mula kay Xiao Chua sa Showtime. Ako ay Pilipino. Makasaysayang araw po, it's Showtime! Noong nakaraang Agosto 2013, nagtungo ako sa lungsod ng Puerto Princesa sa Palawan upang dumalo sa taunang komperensya ng Philippine Historical Association. Nang tumungo ako doon, akala ko sa totoo lang walang historical places masyado doon. Alam natin na kilala ang Puerto Princesa at Palawan sa mga magagandang mga dalampasigan, mga luntiang mga kabundukan, ang ilog sa ilalim ng kuweba na isa sa mga bagong pitong kamanghamang ang lugar sa ating mundo, at mga masasarap na pagkain at mga lamang dagat. Ngunit, nang maglibot-libot ako sa maliit na lungsod na ito, dito ko napagtanto na hindi lamang pala itong magandang lugar. Ito rin ay isang makasaysayang lugar. Pinuntahan ko ang isang pribado, take note, pribadong museum, ang Palawan Special Battalion World War II Memorial Museum. Dito ay tinatanghal ang mga pangalan at mga larawan ng Palawan Fighting 1000 Guerrilla, mga opisyal ng USAFE sa ilalim ng ika-6 na military district sa Pilipinas. Ngunit hindi ang daming memorabilia, mga uniforme at sandata, hindi lamang ng mga tropang Pinoy, Amerikano at Hapones, ngunit pati na rin sa mga Australians, German Nazis at mga Russian Soviets noong World War II. Gayon din mga modelo ng mga sasakyang pandigma at isang tunay na MacArthur Jeep na tinatawag na maaari mo pang sakyan at magpalitrato, hawak ang isang .30 caliber na machine gun. Paano kaya nahilig ang may-ari ng museo na si Buddy Mendoza sa mga bagay ukol sa digmaan at nagpatayo pa ng museo? Well, tatay niya ang doktor at lingkod bayan na si Higinio A. Mendoza Sr. Well, astig itong ninuno nila kasi governor siya ng Palawan mula 1931 at 1937. Sa larawang ito, makikita pa na kasama niya ang Pangulong Manuel Luis Quezon. Nang sumiklab ang digmaan, itinatag ni Mendoza ang guerrilla unit noong January 21, 1942 at tinulungan sa paglikas at paglaban sa mga Hapones ang taong bayan. Ngunit siya ay nadakip ng mga Hapones noong January 6, 1944 sa Tinitian, Palawan. At tulad ni Chief Justice Jose Abad Santos, tumanggi siyang makipagtulungan sa mga Hapones kaya hinatulang mamatay noong January 24, 1944 sa Canigaran, Puerto Princesa. Ang museo ay nagtataglay din ng mga larawan ng trahedyang naganap 86 years ago, December 14, 1945, nang humigit kumulang 150 na mga sundalong Amerikano inilagay sa isang tunnel, binuhusan ng gasolina at sinunog ng buhay ng mga Hapones sa Plaza Cuartel na malapit sa simbahan ng Palawan. Isang eksenang inalala sa pelikulang The Great Raid. Sa sobrang panic, may mga nakatakas pa, ngunit pinagbabaril lamang sila sa dalampasigan. Sa kabila nito, 11 ang nakatakas at nabuhay. Ito ang isa sa naging konsiderasyon kaya kailangang mailigtas ng pinagsamang sundalong Amerikano at mga gerilyang Pilipino ang pinakamalaking POW camp sa Cabanatuan upang hindi sapitin ng mga Amerikano na naroroon ang nangyaring trahedya sa Puerto Princesa. Sana hindi lang pagiging makakalikasan ang matutunan natin sa Palawan, matutunan din sana natin ang maging makabayan at magpasalamat sa ating mga bayani. Ako po si Xiao Chua para sa Telebisyon ng Bayan. And that was Showtime.